Hello mga kapatid, baka naman gustong makapakinig at baka maintindihan niyo ako, baka may value sa inyo to na magagamit niyo rin ipangaral sa anak ninyo or kung sakaling sang-ayon kayo. Gusto ko lang itong i-share para hindi ko makalimutan para sa anak ko talaga. Kasi nung marami na nakaalam na ipinanganak na yung anak ko, merong dating malapit na tao sa akin. Hindi na lang siya ganun ka-close kasi masyado na malayo yung distansya namin. Pero ang sabi niya sa akin, ah, siguro mas mamomotivate ka ngayon. Sabi niya na paglabanan lahat ng mga balakid sa buhay mo kasi you were destined sa pananaw ko, sabi niya, to be somebody. Kaso maraming factors ang nangyari na naging balakid sa iyo. At uh, naikwento ko rin sa kanya sa mga spiritual na pakikipag-usap. Maraming nangyari sa aking destiny swapping, kung naniniwala kayo doon. Although, pangkukulam, sumpa, at marami rin kapabayaan sa part ko. Siyempre, mga pagsubok sa buhay na hindi natin napagtagumpayan o hindi natin nalagpasan. Well, ako naman pinagdarasal ko na lang kung ano man yung nangyari sa akin. Kaya nga, pinatato ko na yung cross na protection ko na sabi ko kahit anong mangyari kay Kristo, bahala kayo. Kung ano mang kulam-kulam mga putang ina kayo, babalik sa inyo yan. Sabi ng friend ko, siguro yung anak mo, kailangan maging somebody siya. You have to do your best na maging somebody siya. Sabi ko sa kanya, gusto ko siyang maging self-sufficient. Gusto ko siyang maging malakas. Gusto ko siyang maging mayaman. Gusto ko siyang maging capable. Very capable, dangerous, good man. Pero, ayoko siyang maging quote-unquote somebody. Somebody na threat or will be perceived as a threat by the evils. Gusto ko yung akala nila hindi siya threat. Pero he is a very capable, self-sustaining man. Yung walang tatarget sa negosyo niya, walang tatarget sa kabuhayan niya, walang tatarget sa kapalaran niya, walang mangungulam sa kanya ng mga putang inang naiinggit. To be protected by God. And at the same time, low-key lang. Di threat. Si Pangulong Duterte is on a national scale. Masasabi kong hindi siya somebody dati nung mayor siya. On a national scale. Somebody siya sa Davao, pero not sa Pilipinas. Hanggang siya, naging maugong ang pangalan niya, nakilala siya, nagpakilala siya at nanalo at naging somebody. At tinarget ng mga demonyo. Naging masyadong threat sa lahat ng kasamaan dito sa Pilipinas. Kung bibigyan ka ng kapalaran na gano'n ng Diyos, so be it. Pero ang gusto ko yung hindi ka threat, kuno. Threat ka sa lahat ng evil pero pailalim. Hindi nila alam, ikaw yung pinakamabuti ron, pinaka-capable dun. Ginigiba mo sila na hindi nila alam. Para hindi ka nila pupuntirehin nang nagsisimula ka pa lang. God bless.